Kung sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalang nitong mga kalungkutan, iyong alalahanin ay amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Pagpadadaig kahit nalulumbay, ang pagtasang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ilagak ang pagtitiwala sa Kanya, kumapit, Siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang nalalaman ang iyong pagluha. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo. Isibalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo.
isipan. Ang Diyos ay pag-ibig, lutang mapagmahal. Ang di mo masabi, siya ang may Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon at ngayong gabi tayo po ay nagkasama-sama na naman po. No? Hindi man po physically, pero spiritually at virtually tayo po ay magkakasama ngayong gabi para po sa isa sa napaka-importanting gawain ng ating simbahan, Office of Harvest Christian Ministry, ang Bible study. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa na naririto ngayong gabi. Kasama natin, nakakatuwa nga, ang dami nating mga kapatiran sa Puray na naririto ngayon. Kasama natin, mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Siyempre, sa pangunguna po ng ating pastor, Pastor Elmer, mapagpalang gabi po, Pastor. Purihin ng Panginoon, bumati na si Pastor Elmer kanina. Ayan, bumabati sa mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Kita natin dito, mga kabataan, even kabataan sa Puray, kasama natin na mag-aaral ng salita ng Diyos. Mapagpalang gabi sa iyo, Georgie. Salamat sa Diyos sa buhay mo. Andito rin, siyempre, yung nating masugid na kapatiran sa mga kalalakihan, si Tatay Danny. So, mapagpalang gabi po dyan sa may inyo, sa lugar nyo dyan. Ibandang Antipolo. Ngayon din si Mima sa Grande Valley. Mima, isang mapagpalang gabi sa iyo. Purihin ng Panginoon sa buhay nyo. Patuloy na kayo ay binibigyan ng maayos na malakas na pangangatawan. Siyempre, patuloy pa rin ang ating panalangin na sa mga darating pa na araw ay lalo pang lumakas ang inyong katawan kalusugan. Diba? Magagala pa tayo ng magagala. Purihin ng Panginoon. Dito rin si Sister Lea, mapagpalang gabi po. Nakakatuwa kasi kanya-kanyang gadget sila na maganda doon sa mga kapatid natin sa Puray. Hindi natin namamalayan, magkakasama pala sila rin, magkakatabi doon na nasa church. So, purihin ng Panginoon. So, Ninang Irma, mapagpalang gabi po sa inyo. Regards po kay Ninong at sa buong Talag family. Dito din si Ate Odi. Ate Odi, mapagpalang umaga po sa inyo. Gabi sa inyo. Purihin ng Panginoon. Itong mga to, ito ang ating mga regular na everyday. Gumigising na maaga, nananalangin para sa mga kapatiran, para sa ating simbahan, sa mga lingkod ng Diyos, mga nananalangin yung mga yan. So, purihin ng Panginoon. Then, bumabati din, ating kapatid. Kaya sa amin, mapagpalang gabi sa lahat. Pastor Archie at Pastor Melvin. God bless. God bless you too, sister. Ayan, purihin ng Panginoon yan. Sister Maribel, Panginoon. Sa buhay niyo po, salamat sa Diyos. Kayo ay aming kasakasama na mag-aaral ng salita ng Diyos. Gayon din si Sister Joyce. Blessed evening po sa lahat ng mga kapatiran. At sa inyo po, Pastor Archie, Pastor Melvin. Mapagpalang gabi din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Siyempre, isa sa mga Board of Elders at masugid na nananalangin din para sa simbahan, sa mga kapatiran. Siyempre, si Nanay Sodi, yung bumabati. Pinapabot ni Nanay ang pagbati sa inyo, sa lahat ng mga kapatiran. God bless us all. Hindi po sa inyo, Nanay. Purihin ng Panginoon sa buhay niyo po. At maraming salamat po sa Diyos sa inyong mga panalangin. God bless po. Mapagpalang gabi po, Sister Maribel. Purihin ng Panginoon. At nandito din si Sister Luz. Ayan, nakakasama din po yan sa Dawn Prayer. Purihin ng Panginoon sa buhay niyo. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa ating tema, itong taong ito ay matuwid kay Kristo 2025. At sinasabi nga po dyan na kailangan tayo upang maging matuwid kay Kristo, makita sa atin ang
ang pusong mapagpakumbaba at siyempre hindi lamang mapagpakumbaba dapat sa araw-araw ng ating buhay ay tumutungo tayo sa Diyos. Siyempre, sa tema ho natin ngayon, third quarter, na umpisa na po ng ating mahal na Pastor Archie, yung pagtuturo o yung mga mensahe ng Diyos patungkol sa kasalanan. Kasi dapat tayo bilang Kristiyano o bilang anak ng Diyos, winawaksin natin ang kasalanan. Alam niyo po, paulit-ulit din po yan na nababanggit ng ating pastor, talagang segundo, minuto, nagkakasala ho tayo araw-araw. Kasi hanggat nasa katawan lupa ho tayo, bakit po? Nature ho natin na maging makasalanan. Di ba po? Napakaganda nga po ng aral nung nakaraang linggo, di ba po? Parang sinasabi, hindi natin talaga pwedeng sabihin or pwede nating sabihin na tayo mabuti pero hindi iyon ang katotohanan. Ang katotohanan tayo ay makasalanan. Kaya kung wala ang habag at grasya ng Diyos, wala, hindi mo tayo makakatayo. At hindi mo tayo hindi mo tayo makaka-move on every day. Kasi, makasalanan nga ho tayo. Sabihin, yung galit ng Panginoon, nasa sa atin. Pero dahil sa habag at grasya niya, andun ang tapat na pag-ibig niya na sino mang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalang gabi, brother. Ito si good evening po, Pastor. O pagpalang gabi sa iyo. Ano to taga-Puray din to kabataan natin ata to doon. Ngayon din si Kuya Jimmy, yan, mapagpalang gabi from Upper Bulela. Yan. So, salamat sa Diyos sa buhay mo. At ikaw ay aming kasama na sa music team. Patuloy na gabayan ka na ating Panginoon. I think second time niya po atang tutugtog para sa Diyos. Amen ba, Kuya Jimmy? Nandito din si Ate Emmy, si Sir Emmy, ang ating ministry head sa prayer. So, blessed evening, Pastor Megs, at siyempre sa lahat ng mga kapatiran. Salamat po. Sa buhay niyo, regards po kay Kuya Greg at sa buong Melendez family. Si Mima, ayan. Good evening. Yan, bumati ulit si Mima. At siyempre may bumabati din from international talaga tayo. Bumabati rin si Sister Aster. Ayan, sabi good evening to all. Sa kanila, magandang tanghali. Magandang tanghali po, Ate Aster. Regards po kay sa inyong mga anak, kay Ivan, siyempre si Brian naririto. Pero hindi kami nakikita ni Brian Lulubi na Lord, magkikita rin kami. Kamusta po kayo dyan? And patuloy po kayong gabayan at ingatan ng ating Panginoon. Ayan, so purihin ng Panginoon. Sabi nga po sa tema natin sa taong ito, matuwid kay Kristo, at sabi po sa aklat po ng Kawikaan, ayan, para mabasa po natin. Ayan. Sabi po diyan, ang katwiran ay nagpapakadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Kawikaan 14:34. Kaya tayo bilang bilang Pilipino na kumikilala sa ating Diyos, dapat sa atin talaga mag-umpisa ang pamumuhay ng matuwid ng Panginoon. Sige po, bago tayo mag-umpisa, ayusin ko lang po para po makita po natin at maunawaan ho natin. Ayan. Okay. Ayan. So, again, Bible study tayo ngayon, gabi. At ang ating pag-aaralan po na salita ng Diyos ay matatagpuan po sa aklat po ng Roma 15:13. Sabi po dito, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siyang ring magbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. Sa pamagitan, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Yan, purihin ng Panginoon. Sa pagbasa ng kanyang salita. Kaya bago tayo magpatuloy,
patuloy tayong humingi ng patnubay at gabay sa banal na Espiritu at kalooban tayo ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan natin ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Tayo po yung manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri at papasalamat sa oras na ito, sa buong maghapon na kami, Panginoon, ay inyong iningatan, pinatnubay at ginabayan, inilayo sa anumang mga kapahamakan, at patuloy na binigyan ng kalakasan at kagalakan upang magkasama-sama po muli kami sa iisang hangarin na makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa gayon din sa pagtugon sa aming mga panalangin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Kaya Lord, sa mga oras na ito, patuloy po kami nagpapakumbaba at lumalapit sa inyong banal na trono na may pagpapakumbaba at pagsisisi sa aming mga nagawang kasalanan. Dalangin po namin, Panginoon, kami patuloy na humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawa. Sadyaman po o hindi, Panginoon, mga bagay, Lord, na aming nasabi, na kilos, Panginoon, na isip, Panginoon, na hindi po kanayos-nayos sa inyong harapan, na sa aming kapwa, hiningi po namin ito ng patawad, Panginoon. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming puso at isipan, ang mga pangyarang dugo ng aming Panginoong Hesus, upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Lord, sa pangalan ni Hesus, ngayong gabi, pinagkakatiwala namin ang gawain ito. Dalangin namin, Lord, na pangunahan kami ng banal na Espiritu at bigyan ng karunungan at katalinuhan ng bawat isa na makakasama po namin. Makakapanood po itong video na ito, Panginoon, na maunawaan ang bawat salita mo na aming mababasa at mapapakinggan, Panginoon. Maging ang inyong lingkod, Lord, sa iyo lamang po ako dumidepende, umaasa, humihingi ng karunungan, katalinuhan at katapangan upang ang mga pananalita mo na aming babasahin, pag-aaralan ngayong gabi ay maihayag, Panginoon, na may katapangan at higit sa lahat na may pag-ibig. Lord, dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon. Sabi nga po sa ating binasa sa aklat po ng Roma ay nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang isa ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ngayong gabi, ang ating tema o topic na ating pag-aaralan ay ang umaapaw na pag-asa. Ayan, umaapaw na pag-asa. Nabasa nga po natin sa aklat ng Roma 15:13 na ito po ay habang tinatapos ni Apostol Pablo ang kanyang liham sa iglesia sa Roma, nagsulat siya ng isang pagpapala. Nais niyang mapuno ng kagalakan at kapayapaan ang mga mananampalataya sa Roma. Ito ang magbibigay sa kanila ng kakayahang mamuhay ng may pag-asa. Imagine niyo po, no? Parang ang hirap po ata na mamuhay ka sa mundong ito ng walang pag-asa. Kasi kung walang pag-asa, parang parang kanino ka pa mamumuhay, di ba? Parang kanino ka pa gumigising or para kanino pa ang iyong pagising. Di ba po? Kaya lang, ang tanong dito, yung kanino mo naman inilalagat ang iyong pag-asa. Di ba po? Sabi nga, ito ang magbibigay sa kanila ng kakayahang mamuhay ng may pag-asa. Sa ating mundong nilalakaran po ngayon, punong-puno ng iba't ibang bagay. Ang mga mananampalataya ay dapat tayo humugot lamang sa Diyos ng ating pag-asa at mapuspos niya. Kaya ngayong gabi o ngayong araw, ating tignan tignan nating mabuti ang talatang ito at pag-isipan kung paano natin ito maipapamuhay o ano ang ituturo sa atin nitong Roma 15:13 para ito ay makita at maisapamuhay natin. Una, ang pinagmulan ng pag-asa ay walang iba kundi ang Diyos mismo.
Ang pinagmula ng pag-asa ay ang Diyos mismo. Kaya nga sabi diyan, in-highlight natin, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Siyempre, di ba, kung walang pag-asa sa Diyos, ano yung mabibigay niya sa atin? Sa Kanya nga nagmumula ang pag-asa. Ay siya ring magbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. Sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Nagdadala siya ng pag-asa at siya ang ating pag-asa. Ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa Diyos lamang. Ibig sabihin, kumbaga, yun ang katotohanan. Sa Diyos lang nagmumula ang pag-asa. Wala nang iba. Ang problema lang sa atin, hindi lang natin, kumbaga yung pag-asa natin, hindi natin 100% inilalagak sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi lang nagbibigay ng pag-asa ang Diyos. Kasi nga, siya mismo ang pag-asa. Sa halip na mapuno tayo ng kawalan ng pag-asa or umasa tayo sa mga bagay na material, kagaya ng salapi o umasa tayo sa mga magulang natin o sa trabaho natin o kaya sa negosyo natin, kumbaga hindi dapat, dapat mapuno tayo, kumbaga sa halip na mapuno tayo ng pag-asang mga nabanggit ko, yung pagkabahala o kalungkutan, maaari tayong mapuno ng kanyang pagiging Diyos at ng mga ginagawa niya sa ating buhay. Kaya nga sabi sa awit 42:5, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam sa mga dumadaan mo sa mga pagsubok diyan? Tiyak, lahat tayo pinagdadaanan natin yan or napagdaanan natin yan or pagdadaanan pa lang or pagdadaanan uli. Diba? Bakit ako nanlulumo or bakit ka nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Kaya di ba tinuturo sa atin? Every time na tayo may problema, sa Diyos tayo magtiwala. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Di ba? Instead na magmukmukho tayo, umawit tayo sa Diyos. Papurihan natin siya. Bakit? Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating pag-asa. Kaya dapat ang ating tiwala at pananampalataya sa Kanya lang. Kasi ang Diyos maaasahan. Kaya nga, kumbaga parang sinasabi sa atin dito sa verse, sa awit 42:5, umasa ka sa Diyos. Sa Diyos lang tayo umasa. Kung ang pinagmumula ng ating pag-asa ay hindi ang Diyos, ano kaya ang magiging buhay natin? Alamang, konting malit na problema lang, dapa na tayo. Di ba po? Konting problema lang, or konting pagsubok lang, suko na. O kaya may narinig lang tayong balita, alam niyo po, isang sign ho ng kawalan ho ng pag-asa, yung sobrang overthinker ho Lalo na, yung nag-overthink tayo, tapos ang iniisip pa ho natin, puro negative thoughts. Naku, patay, ganito mangyayari. Naku, mahirap yan, di ba? So, hindi dapat ganun. Importante sa atin, bakit nga ba mahalaga na maunawaan at pahalagahan ang katotohanan na ang Diyos ng pag-asa. Kaya, yan ang ituturo sa atin ngayon na kailangan talaga natin maunawaan na ang katotohanan na ang Diyos ay ang Diyos ng pag-asa. Kung i-apply ho natin yan sa buhay po natin, parang lipat natin ang pagtitiwala mula sa makubundong bagay patungo sa Diyos. Di ba po? Parang kung ang ating pag-asa ay nasa ating kakayahan o kaya nasa ating karunungan katalinuhan, naku po, sa isang iglap, pag tayo niloob ni Lord na masyado kang tiwala sa talino mo, o sa isang iglap, pag tayo na-stroke, di ba po? Tapos, yung pagkaka-stroke pa natin, hindi na tayo makapagsalita, magagamit pa ba natin yung talino natin? Hindi na natin magagamit yun. Tapos, yung kunyari, kahit sabihin, hindi, itatype na lang, isusulat. What if yung, yung writing hand mo pa ang baldado? Di pa paano na? Magagamit mo pa ba yung karunong katalinuhan mo?
Masyado kang bilib sa sarili mo, parang diyan ka nagtitiwala, eh. So, hindi dapat. Dapat ang tiwala natin nasa Diyos. Pera, karamihan sa atin, sa mundo natin nilalakaran, tiwala nila nasa pera. 'Di ba? Marami nang binigay sa atin na illustration at maaring sa atin din, ilang beses na rin natin itong naranasan. Pinagawa ba pera natin, lalo na sa mga taga-Marikina nung tayo naundoy? Pinagawa ba pera natin? Kahit nga may pera ho tayo, wala ho tayo mabilan eh. Kasi pati yung mga palengke, supermarket na lubog. Diba? Tatandaan ko nung kung saan kami nakarating. Kinaumagahan, kita mo sa karsada, lalo dyan sa bayan, na yung mga sasakyan, magkapatong-patong na. Ang lugar lang na hindi nabaha yung Marikina Heights, punta kami doon sa CMP Mall. Di ba may maliit na supermarket doon, Rustrans. Wala rin kami nabili. Bakit? Ubus na eh. Imagine niyo po yun, may konting pera ho kaming dala nun. Bigla rin namin naisip, kung na tayo mag-iikot kasi salamat sa Diyos kasi yung sasakyan ho namin nun, nailigtas eh. Kaya lang, wala naman kami mapagpagasan kasi nga, ubos na rin yung mga gasolinahan, yung stock nila. Dahil hindi binaha ang SSS, ang Marikina Heights. So, lahat ng may sasakyan, doon nakapagpakarga. So, wala rin kami. Kaya sabi natin, balik na tayo. Uwi na tayo. So, yun. Parang pagtitingnan natin, pag ang pag-asa natin, nilagay natin sa ating kakayahan, nilagay natin sa material na bagay, sa mga salapi natin, sa ari-arian natin, o kaya pagka inilagay din tayo, ang ating pag-asa ay binilagay din natin sa magulang natin. Hindi naman natin habang buhay makakasama magulang natin. Di ba po? Yun din. O kaya kung meron mang breadwinner sa pamilya, hindi habang buhay makakapag-provide yun. Di ba? So tayo, dapat ang pag-asa talaga natin nasa Diyos lang. Yung nakakalungkot lang kasi minsan yung pag-asa natin nakatingin doon sa blessing na ibibigay ni Lord, hindi doon sa blessor, hindi doon sa nagle-bless. Diba? Ang pag-asa natin sa blessing, hindi doon sa nagle-bless. So, dapat yan yung alisin natin yung pag-asa sa mga makamundong bagay. Kundi, ang pagtitiwala natin pag-asa dapat patungo sa Diyos. Ano po yung pangalawa? Tinuturo sa atin na yung mga kaloob ng pagtitiwala sa Diyos, yan ang kagalakan at kapayapaan. Imagine pag tayo wholeheartedly nagtiwala sa Diyos, kagalakan at kapayapaan ang dulot nito. Sabi nga dyan, highlight natin, magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. Ang ating Diyos ng pag-asa ay nagbibigay sa atin ng kagalakan at kapayapaan habang tayo ay nananalig sa Kanya. Siya rin ang pinagmulan ng ating kagalakan at kapayapaan. Dahil sa kung sino siya, maaari nating maranasan ang Kanyang kagalakan at kapayapaan sa kabuuan ng ating buhay bilang Kristiyano. Kahit ano pa man ang ating kinakaharap, merong kasiguraduhan sa Kanya. Amen po ba? Kung kayo ay nag-agree na merong kasiguraduhan sa Diyos, kung ilalagak lang natin ang ating pag-asa sa Kanya, type nyo dyan, amen. Kung ang tiwala natin ay nasa Diyos, alam natin na tayo ay Kanyang pagkakalooban ng kagalakan at kapayapaan. Kaya ang kagalakan at kapayapaan ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos. At ang pagtitiwala dapat ay aktibo araw-araw. Lalo na sa araw-araw ng ating buhay, di ba po, nagde-decide ho tayo Araw-araw ng oras-oras ng ating buhay, tayo ay nagdidesisyon. Matutulog na ba ako? Pag naalimpungatan ka sa umaga, pag gumising ka, di ba magdidesisyon ka kung ikaw ay babangon na ba o hindi pa. O kakain ka, di ba? Parang kakain na ba ako ngayon? Ganito, araw-araw may pagdidesisyon o oras-oras. So dapat
sa buhay natin, oras-oras, aktibo ang ating pagtitiwala sa Diyos. Laging, yan, paalala sa atin, Pastor Archie, yan, yung mga magagandang plano natin sa buhay, sa pamilya, sa karir, dapat yan pagkatiwala natin sa Diyos, hindi sa atin. Kaya nga sabi po sa aklat po ng Isaias 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Lubos sa kapayapaan sa mga taong tapat ang isip at lubos na nagtitiwala at may paninindigan sa Diyos. Tayo po, paano ba kayo binigyan ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan sa panahon ng kahirapan o sa panahon ng pagsubok? Ulitin ko po yung tanong ha. Paano kayo binigyan ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan sa panahon ng kahirapan o pagsubok? Balikan ho natin ang isang pagkakataon na nagpapakita nito. Kumbaga, isipin lang ho natin. Kahit pwede nyo rin naman dyan i-type o kaya pwede rin sa isipan nyo lang na, ay, oo nga, yung nabanggit ni Pastor, isang bagay na binalikan ko yung pagkakataon, nagpakita ng kagalakan at ng kapayapaan nung mga panahong ganito, ito pagsubok. Parang ito lang, glory to God po na tinataso natin dito ang ating Panginoon. Yung patotoo ng kagalakan sa gitna ng pagsubok, ito lang, yung isa nating kapatiran, yung naririto from Dubai, di ba po? Na nung time na graduate si Kuya Glenn, yung unang gabi, pagpunta ko po doon, siyempre parang ikaw, andun yung kalungkutan. Bakit po? Tao lang tayo. Mamimiso natin yung mga panahon yun, siyempre may isip mo, naku, hindi na namin makakasama physically si Kuya Glenn. Tapos, ang sumalubong sa amin ni Sister Jing, si Sister Aster, nakangiti pa. At parang nagagalak siya at magkakasama ang mga kapatiran doon. Andun kami na nakikiramay sa kanya. Pero purihin ng Panginoon, glory to God po. Nakita ko doon yung kagalakan sa gitna ng pagsubok o ng kapighatian. Kasi makikita mo sa kanya, sa aura niya, yes, andun yung parang puyat, ganito, ganyan, pero makikita mo yung andun yung kapayapaan na alam niya kasi kung saan ang punta na ni Kuya Glenn. Parang kung sabi nga, di ba, every time na nagsiservice si Pastor Archie, lagi yung sinasabi nga ni Pastor Archie, kung makakapagsalita lang, yung mga mahal natin sa buhay, na kumilala sa ating Panginoong Yesus na nauna na, tiyak sasabihin nun, ako, sumunod na kayo rito. Masaya rito. Kumbaga, punong-puno ng kapayapaan. Magpe-praise and worship lang tayo rito. Kasama natin ng Diyos. Wala nang problema, wala nang pagsubok. Di ba po? Sabi dyan, ulitin natin, Isaiah 26:3, inibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Alam niyo po, isang pagpapakita ng desire talaga na tayo ay gusto natin talaga or hangarin natin na ang ating pagtitiwala ay sa Diyos lang natin mailaga. Yung pag-attend nyo rin ho sa ganitong Bible study. Bakit po? Kasi ito yung magbibigay din sa atin ng katatagan at yung ating paninindigan at patuloy na magtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi nga, natututo tayo na mas lalo nating lubusang nakikilala ang ating Panginoon, kung sino siya sa ating buhay. Amen po ba? Thumbs up na lang po kayo dyan. Like nyo na lang po. Purihin ng Panginoon. Ano po yung pangatlo? Ang umaapaw na bunga, masaganang pag-asa. Ayan. Sabi nga, ang umaapaw na bunga ay ang masaganang pag-asa. Pag-asa na nagmumula sa Diyos. Kaya nga sabi po dun sa verse, in-highlight po natin dyan, lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hindi lumago ang iyong pag-asa sa pamagitan ng pag-attend sa church. Nang dahil sa aking kakayanan, dahil nag-aaral ako or nagbabasa ako ng Biblia, hindi. Sabi dyan, lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Parang sinasabi talaga dito na talagang pinapakita sa atin ang ating Diyos na wala kang contribution sa kaligtasan mo.
Kasi lahat ng bagay na yan, nagmula sa Diyos. Mula sa ating pananampalataya, sa Kanya nang galing yan. Sabi diyan, nawa ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya. Para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapalakas sa atin upang mag-umapaw tayo ng pag-asa. Take note po, no? Yung word na ginamit ko po, mag-umapaw. Hindi mapuno, umapaw na pag-asa. Kasi kung mapuno, may hangganan. Pero pag sinabing umapaw, ibig sabihin, overflowing. Parang sa ganito lang po, inom lang po ako. Parang sinasabi diyan na mapuspos tayo at mag-umapaw ang banal na espiritu sa ating buhay para umapaw ang ating pag-asa sa Diyos. Kumbaga hindi lang sapat umaapaw ang pag-asa mula sa Diyos. Ang pag-asang ito ay nakakahawa at dapat ibahagi. Kaya di ba minsan biruan lang yan. O minsan nakikita natin sa social media. O good vibes lang tayo, good vibes. Di ba? Nakakahawa kasi yung good vibes. Di ba? Imagine niyo po, kunyari sa church ho natin or sa pag nagkaroon tayo ng fellowship or nagkasama-sama ho tayo. Di ba po pag may dumating na masiyahin, nagiging masaya lahat. Imagine niyo pag may dumating na taong nega, pagpasok pa lang, aircon nga yung church natin, pagpasok, ang reklamo, init-init sa labas. Yan, ganyan. Parang, di ba, oy, ang ganda ng bungad, negative kagad. Pero di ba po, pagka good vibes, nakakahawa ho yan. Ganun din ho ang pag-asa. Ang pag-asa nag-uumapaw sa atin, nakikita sa ating pananalita, sa ating mga kilos at gawa, contagious ho yan, nakakahawa ho yan. Kaya nga importante ho, hindi lamang naman ho sa simbahan, maging sa trabaho, lalo na sa pamilya, na kumbaga we bring the weather. Ano bang weather ang dala natin? Weather ba na it's a sunny day, maayos, mahangin, o bumabagyong weather ba ang dala natin? Nakakahawa yan, di ba po? Ang ating Diyos ng pag-asa ang nagbibigay sa atin ng banal na Espiritu na nagpapalakas sa atin upang mag-umapaw ang ating pag-asa habang tayo ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin upang tayo ay magbago. Ulitin ko po, ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa atin upang tayo ay magbago sa dating mga maling gawain o mga hindi makadiyos sa gawain, tayo ay unti-unting mababago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At upang ang pag-asa ay mag-umapaw at maging kapansin-pansin sa ating mga buhay. Ayan, yun ang maganda dun. Makita na ang pag-asa ay mag-umapaw sa ating buhay at maging kapansin-pansin. Di ba po? Maging isang buhay na patotoo na itong kapatiran, kahit sa tindi ng mga kanyang pinagdadaanan, makikitaan mo siya ng kagalakan at kapayapaan kasi ang kanyang pag-asa nakalagak lamang sa ating Diyos. Ang banal na Espiritu ay kumukilos sa atin upang tayo'y magbago at upang ang pag-asa ay magumapaw at maging kapansin-pansin sa ating buhay. Dahil dito, maaari tayong maging mga halimbawa ng pag-asa sa mga tao sa paligid natin. At maaari nating ipahayag kung sino siya ng buo ang loob. Maipagmamalaki natin na kanino ba nanggagaling ang ating pag-asa? O masasabi natin yun sa Diyos kasi nakikita nag-uumapaw sa atin. Kaya nga sabi po sa unang Pedro 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang na kanino, nasa atin na nagmula kay Kristo. Kasi di ba, pag nakikitaan ka at very obvious na yan sa behavior mo na parang very positive ka, good vibes lagi ang dala mo dahil andun yung kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa Diyos,
Eh pag tinanong ka, bakit sa tindi na ng ng ano mo, ng pinagdadaanan mo, eh, nakukuha mo pa rin ngumiti. Yun lang naman ang kinikita mo. Parang payak na buhay, simpleng buhay lang, sa ganito lang nakatira. Pero ang saya-saya. Naiinggit pa sa atin yung, ano, yung mga mayayaman. Eh, mapapaliwanag natin. Eh, kasi pag-asa natin, nasa Diyos. Kaya tayo, kung kayo po ay aking tatanungin, eh, ano nga ba sa tingin mo ang larawan ng isang buhay na nag-uumapaw sa pag-asa? Eh, tiyak, andyan yung masiyahin. Pangalawa, yun nga, ano to, marunong makipagkapwa-tao, marunong umunawa, umintindi, kumbaga hindi lang sumisimpatya, andun yung empathy na nalalagay mo rin yung sarili mo doon sa kapwa mo para mas lalo mong maunawaan ang kanyang pinagdadaanan at yun yung pagkakataon na ma-share natin na ang pag-asa ko nasa Diyos. Dati ganito kami, ngayon hindi naman kami yumaman, pero meron kaming peace of mind, may kapayapaan na alam namin na merong Diyos na buhay na siyang gumagabay sa akin. Di ba po? Ang nangyayari po kasi, masyadong nakatuon tayo sa ating mundong ginagalawan. Hindi ho natin nakikita, kumbaga, hindi ho natin nakikita yung pag-asa, yung pag-asang eternal na lahat ng bagay na meron tayo dito, temporal lang yan. Kaya kung dyan tayo asa, tendency, pwede mawala yan in an instant. Pero yung pag-asa na nagmumula sa Diyos, hindi man natin makamtan yung ninanais natin na marangyang buhay dito sa lupa, eh alam natin na pag tayo tinawag na ni Lord, meron naman tayong buhay na walang hanggan. Kasama na natin siya. Hindi, wala nang kapighatian, walang kalungkutan, kundi andon yung walang humpay o nag-uumapaw na kagalakan at kapayapaan kasama ang Diyos. Kaya nga ang hamon sa atin, eh, nakikita ba ng ibang tao yung pag-asa na nasa atin? O baka naman sa isipan lang natin nananatili, hindi natin naisa sa pamuhay yung pag-asa. Ano po yung pang-apat, yung last? Siguro nagulat kayo, may pang-apat si Brother Megs. Ang pang-apat po, ang kapangyarihang nagbibigay buhay. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Nga dyan, lumago ang inyong pag-asa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay lakas upang mamuhay ng may pag-asa. Kaya nga lagi natin panalangin sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu sa araw-araw ng ating buhay, eh, andun pa rin ang ating pag-asa. Matuon natin ang ating paningin sa Diyos, hindi sa mga material na bagay o sa mga makamundong bagay. Hindi sa sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Kaya nga sabi sa Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung i-assess natin yung sarili natin ngayon, ilan na kaya ang bunga ng banal na Espiritu ang meron tayo dyan? Meron na ba akong pag-ibig? Yung bang pag-ibig na yan, eh, hindi lang sa sarili ko, hindi lang sa Diyos. Yung bang pag-ibig na yan, eh, napapakita ko sa aking kapwa. Kagalakan. May kagalakan ba sa aking puso o tuwing nabe-bless lang? Pero pag nandun na sa punto na may pagsubok, nawawala na. Kapayapaan, meron ba? Kahit na anong negative na napapanood natin sa balita, may kapayapaan ba tayo? Alam ba natin o nananampalataya ba tayo na mayroong Diyos na siyang gagabayan tayo at sasamahan sa ating mga pinagdadaanan at hindi tayo iwan kailanman? Andun ba ang pagtsatsaga na mas lalo nating makilala ang ating Diyos? Di ba po? Or kabaitan? Andun din ba yung kabutihan? Tandaan niyo po, ang kabaitan, iba ho yan sa kabutihan. Pwede naman ho tayong maging mabait, sobrang bait, pero yung pagiging mabait naman natin, hindi yung kabaitan na nagmumula sa Diyos. Ano yung ibig ko sabihin? Dahil sobrang bait natin, may mga kino-compromise tayo. Sige na nga, mapagbigyan para hindi magalit.
Oh, mo nahihirapan, sige, bibigay na. Eh, yung kabutihan no, ibig sabihin, eh, talagang lalakad siya sa tama. Kung ano yung tama, yun ang kanyang lalakaran. At gayon din sa katapatan. Tayo ba'y lumalakad sa katuruan ng Diyos? Tapat ba tayo sa ating trabaho regardless kung may nakatingin o wala, eh tayo ba ay magtatrabaho pa rin ng tama? Di ba po? Pag hindi ba natin kasama yung misis natin, eh yung misis pa rin ba naging misis natin? O pag wala yung misis natin, eh parang buhay binata tayo. Ganon din sa mga kababaihan. Ano? Kung wala si mister, eh nasa abroad si mister, ano to, buhay dalaga ba tayo? Di ba po? Kainahunan, o, di ba? Importante rin yan. O, nakat ka lang, o, amok na kagad, nagmura na kagad, sinigawan na kagad yung ano to, yung halos makasagi. At higit sa lahat, yung pagpipigil sa sarili. I-assess natin, tingnan natin, ilan na kayang bunga ang meron sa atin. Maaring kaya natin i-assess sarili natin, pero ang makakapagbigay niyan or makakapag-confirm niyan yung mga taong nakapaligid sa atin. At ang salita ng Diyos, yan ang sumasalamin sa ating buhay. Amen po. Kaya nga yan, bunga ng Espiritu, importante, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Kaya ang panghihikayat sa atin, umasa tayo sa Espiritu araw-araw. Umasa tayo sa Diyos araw-araw. Hindi yung kung kani-kanino tayo umaasa, hindi yung sa sobrang kagalingan natin. Ayan. Sabi nga po ni Ninang Irma, sabi niya dyan, ang ating pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoong Yesus sa nakailanmay di niya tayo iiwan o pababayaan. Ang siyang nagpalakas sa ating pag-asa na mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa ating buhay. Amen. Amen. Diba po? Sabi rin ni Ate Aster, yes po, happy po ang Sasong family sa love and care na pinadama ng buong Peace of Harvest sa pamumuno po ni Pastor Archie. Glory to God po. Salamat sa Diyos sa buhay niyo po. Alam niyo po, Ate Aster, alam namin na kung ano man yung inyong pinagdaanan noon, talagang hindi madali yun, pero naging inspirasyon din po kayo sa amin. Dahil nakita po namin ang inyong pagtitiwala sa Diyos, nakita namin yung inyong katatagan, ang inyong buong pamilya. Kaya ganun na lamang din ang aming panalangin dahil siyempre po, lahat naman ho tayo dumaan din sa ganyan o dadaan sa ganyan na ang pinaka support talaga doon yung maipanalangin yung pamilya na after nung magkahiwa-hiwalay, di ba po, yung pag umuwi ka na sa bahay, doon mo na mamimiss yun eh. At yan ho ay naranasan din namin noong time na nawala or graduate na si Dida. Sa puri ng Panginoon. So, bago tayo mag-recap, sige, nakita ko dito, yung may kabataan ulit tayo from Puray. Good evening po, Pastor, at sa lahat mula po sa Puray Christian Church Youth. Naku, puri ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo mga kabataan, ha. Maging ilaw tayo dyan sa Puray at makahikayat tayo ng ating mga kaibigan, kaklase, na magsimba dyan sa Puray Christian Church para makilala nila kung sino yung ating pinagmumula ng ating pag-asa. Puri ng Panginoon. Kita ko may mga kasama natin dito. Yan si Mamo. Si Mamo from nasa Ligaw Albay to. Puri ng Panginoon. Mamo, kumusta po kayo dyan? Kita ko rin kanina si Sister Nova. Nasa ano ata to? Nasa Mandaluyong. Nasa bahay ka na ba? Andito rin yung magkapatid na Karyaga, yung masisipag natin kabataan sa church, si Francis at si Kate. Salamat sa buhay ninyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, lalo na sa inyong pag-aaral. At syempre, isa natin masipag na kabataan dyan, si Crisel. Salamat, Crisel, sa buhay mo sa Diyos. Nako, yan ang ating mga nakakatuwang sa ikaayos po ng ating programa, sa ating simbahan, purihin ng Panginoon. Nasa biyahe pa daw si Sister Nova. Ingat kayo. Traveling mercy sa inyo. Regards kay Reggie. Tagal na natin din nakikita-kita. So, pagbalik ni Mamo from Bicol, magkita-kita tayo.
fellowship tayo, pasalamat tayo sa Diyos. Ayan, so muli balikan ho natin, recap po tayo sa ating pinag-aaralan. Sabi nga po sa ating verse, pinag-aaralan mula po sa Roma 15:13, umaapaw na pag-asa, at itinuro sa atin ito, ang pinagmumula ng pag-asa ay ang Diyos mismo. Kasi nga, ang Diyos, yan ang Diyos ng pag-asa. Pangalawa, mga kaloob ng pagtitiwala sa Diyos, binibigyan tayo ng kagalakan at kapayapaan kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, ang umaapaw na bunga ay ang masaganang pag-asa. Umaapaw, take note po, hindi puno, kundi umaapaw. Ayun, purihin ng Panginoon, may salamat sa Diyos sa dalawang sabi yung kabataan natin, sabi ni George Pastor, may dalawa po ulit kaming bagong member na kabataan. Ay, salamat sa Diyos. So, gabayan natin yan. Siyempre, sa pamumuno ni Pastor Elmer, gagabayan kayo ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, at instrumento dyan ng ating pastor, Pastor Elmer Chapuray, para magabayan kayo mga kabataan. At eventually, darating ang panahon, kayo rin ang gagamitin ng ating Panginoon dyan sa gawain dyan. So muli, anong sabi pa rito? Ayan, ang kapangyarihan nagbibigay buhay ay ang banal na Espiritu. Purihin ang Panginoon. So, sa ating pagwawakas o ating mga natutunan, ang Diyos ang pinagmumulan ng ating pag-asa. Kumbaga, wala nang iba pa. Wag na ho tayong mag-isip pa kung kanino ba natin ilalagak ang ating mga pag-asa, kundi sa Diyos. Kasi siya ang pinagmumulan ng pag-asa. Sa ating pagtitiwala sa Kanya at kapangyarihan ng Espiritu, mamumuhay tayo ng puspos. Pamuhay tayo ng matuwid kay Kristo. Dahil andon ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos at syempre ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang pumupuspos sa atin. Kaya may panawagan sa bawat isa sa atin, including po ang inyong lingkod. Ang panawagan ay muli tayong magtiwala sa Diyos at humiling ng pagpuno ng Espiritu. Yan. Yan ang Panginoon sa kanyang aral o yung aral na ating pag-aralan ngayong gabi. Kaya bago tayo dumako sa mga announcements, sige po, tapusin na natin ito sa panalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na natapos na naman po ang isang gawain na kami po ay inyong pinangunahan, pinabayan ng Banal na Espiritu, at patuloy na binuksan ang aming espiritual na mata, binuksan ang aming espiritual na pandinig, upang ang mga salita mo na aming pinag-aralan sa Roma 15:13, na siyang nagbibigay ng pag-asa sa amin, na harapin ang bukas ng may kagalakan at kapayapaan upang maging gabay namin ito na kasama ang Banal na Espiritu na mamuhay ng matuwid kay Kristo. Lord, maraming salamat at patuloy namin panalangin na sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu aming malakaran ang lahat ng aral na aming pag-aralan ngayong gabi. At patuloy, Lord, na makita ito sa aming buhay. Makita ito sa aming mga kilos at gawa at pananalita. Makita na puspos kami ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, patuloy po namin panalangin at pagsusumamo na sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, lagi po kami mapaalalahanan at mabigyan kami ng puso, Lord, na mapagpakumbaba dahil wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Gayon din, patuloy na bigyan niyo kami ng pusong mapagpasalamat sa anumang bagay na aming kinakaharap o kakaharapin.
Patuloy kaming aawit sa inyo, Panginoon, dahil alam po namin, hindi niyo po kaming iwan o pababayaan man. Sa anumang mga sitwasyon, mabuti man o hindi mabuti. Gayun din, patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong ng pagmahal sa aming kapwa, gaya po ng pagpamahal niyo po sa amin. Makita sa aming mga kilos at gawa ang pag-ibig na aming natanggap na nagmumula sa iyo, upang ito ay aming maipamahagi din. Gamitin niyo po kami instrumento, Panginoon, na maging daluyan ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Gayun din, higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng pusong mapagtatawad, gaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, sa aming pansamantalang pag-iwalay, patuloy po namin pinangahawakan ang salita mo, sa aklat po ng bilang 24:26, sa mapangyari po ito sa aming buhay, sa buong Peace of Harvest Christian Ministry, kasama ang mga kapatiran, sa Puray Christian Church, sa buong bansang Pilipinas, sa bansang Israel. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, ingapin nawa, at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, type nyo dyan. Amen, amen. So bago tayo magtapos, muli paalala po, every day, meron tayong dawn prayer, 5 a.m. to 6 a.m. At meron din po tayong night of prayer, tuwing Friday po yan, ng gabi, 8 p.m. to 9 p.m. Friday, Saturday, at Monday. Yan. Muli, ano pa ba mga announcement natin bago tayo magtapos? Siyempre po, salamat po sa mga inyong panalangin at suporta sa ating church na para magpatuloy ang mga gawain at sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo ay nudyo ka ng banal na espiritu na hindi lamang sa panalangin sumuporta, maging sa pinansyal, andyan po ang ating mga BPI and BDO account at GCash account. Diretso po iyan sa ating treasurer. Ayan. Mapasaan dako man kayo ng mundo, yan ay makakarating at tiyak na magagamit po sa ikabubuti at ikalalago ng ministeryo ng ating Panginoon. Ayan. Meron pa ba? And then, Bible study next week. Si Pastor Archie na po ang mangunguna muli at magtuturo sa atin ng salita ng Diyos sa ikatatatag ng ating pananampalataya. Ayan, kaya purihin ang Panginoon at muli magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon at patuloy na tayo ay gabayan at patnubayan ng ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. God bless you all. Sa piling mo, kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, pangahawakan ko, walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lang, pupurihin ko, ikaw lang. Sa
buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa akin mo. Ako ay tinulad mo